Magandang araw sa inyo mga bata. Ako muli, si Teacher Peter at welcome sa Teacher Peter Vlogs. Tara at ipapasyal ko kayo sa Intramuros, sa lungsod ng Maynila. Kahit na kayo ay nasa loob lamang ng inyong mga tahanan. At ating pag-aaralan ang tungkol sa paglutas ng mga suliranin na may kinalaman sa pagsasalin ng sukat ng oras. Ngunit bago yon ay isusuot ko muna ang aking face mask at face shield. At bago tayo mamasyal, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para ikaw ay updated sa aking mga bagong upload. Pansinin ang orasan. Mayroon itong tatlong kamay. Ang mabilis umikot sa mga kamay na ito ay ang second hand. Bawat galaw ng second hand ay 1 segundo. Kapag ang second hand ay nakaikot na sa orasan, ito ay katumbas ng 60 segundo o 60 seconds at gagalaw naman ang minute hand. At ito ay nangangahulugang nakalipas na ang 1 minuto. Ibig sabihin, sa loob ng 1 minuto ay mayroong 60 segundo. Kapag naman ang minute hand ay nakaisang ikot na sa orasan, ibig sabihin ay nakalipas na ang 60 minuto. Ibig sabihin, lumipas na ang 1 oras at gagalaw naman ang hour hand. Ang hour hand ang pinakamabagal ang galaw sa 3 kamay ng orasan. Ibig sabihin naman, sa loob ng 1 oras ay mayroong 60 minuto o 60 minutes. Ngayon mga bata ay pansinin ninyo ang sumusunod na mga conversion o pagsasalin. Sa loob ng 60 segundo ay may 1 minuto. Kapag naman may 60 minuto, ibig sabihin ito ay katumbas ng 1 oras. Kapag naman 24 na oras, ito ay katumbas ng 1 araw. Kapag naman may 7 araw, ibig sabihin ito ay katumbas ng 1 linggo o 1 week. Kapag naman mayroong 30 araw o 30 days, ito ay katumbas ng 1 buwan o 1 month. Kapag naman 12 ang buwan, ito ay katumbas ng 1 taon o 1 year. Araw ng linggo, nagsimba si Teacher Peter sa Manila Cathedral. Nagsimula ang misa sa ganap na 8 ng umaga at natapos sa ganap na 9 ng umaga. Ilang oras ang katumbas nito? Ilang minuto naman ang katumbas nito? Simula 8 hanggang 9 ng umaga, ito ay katumbas o tumatagal ng 1 oras. Sa ating suliranin ay ating hinahanap kung ilang minuto mayroon sa 1 oras.
Upang malaman kung ilang minuto mayroon sa isang oras, i-multiply o i-times natin ang bilang ng oras sa 60. Sa ating sitwasyon, mayroon tayong isang oras. Kaya, ang isang oras ay i-multiply natin sa 60. 1 times 60, 60. Kaya, sa isang oras ay mayroong 60 minuto. Ibig sabihin, tumagal ang misa ng 60 minuto. Matapos dumalo sa misa sa Manila Cathedral ay naglakad si Teacher Peter patungo sa Fort Santiago. Narating niya ito sa loob lamang ng 4 na minuto. Ilang segundo ang katumbas ng 4 na minutong paglalakad ni Teacher Peter. Mula Manila Cathedral ay narating ni Teacher Peter ang Fort Santiago sa loob lamang ng 4 na minuto. At sa ating suliranin ay aalamin natin kung ilang segundo ang katumbas ng 4 na minuto. Upang malaman kung ilang segundo mayroon sa 4 na minuto, i-multiply ang bilang ng minuto sa 60. 4 na minuto times 60. Ang sagot ay 240. Ibig sabihin, ang 4 na minuto ay katumbas ng 240 segundo o 240 seconds. Hindi nakapasok si Teacher Peter sa Fort Santiago dahil hindi siya makapag-scan ng QR code dahil wala siyang internet connection. Kaya nagpasya na lamang siyang pumunta sa isa pang makasaysayang lugar sa Intramuros, ang simbahan ng San Agustin. Mula sa Fort Santiago ay narating niya ito sa loob ng 660 segundo. Ilang minuto ang katumbas nito. Mula Fort Santiago ay narating ni Teacher Peter ang simbahan ng San Agustin sa loob ng 660 segundo o 660 seconds. Sa ating suliranin o word problem ay ating aalamin kung ilang minuto ang katumbas ng 660 seconds. At upang malaman kung ilang minuto mayroon sa 660 segundo, i-divide o hatiin ang bilang ng segundo sa 60. Katulad nito, 660 segundo o 660 seconds divided by o hatiin natin sa 60. Kung kayo ay nahihirapan dahil mataas ang mga numbers natin, ay pwede ninyong i-cancel ang 2 zeros dito. Kaya, kung atin itong babasahin, ito ay 66 divided by 6. Ang sagot ay 11. Ibig sabihin, sa 660 segundo o 660 seconds ay mayroong 11 minuto o 11 minutes. Matapos ang pagsisimba at paglalakad ni Teacher Peter sa Intramuros ay nagpasya na siyang umuwi. Sa kanyang pag-uwi ay sumakay siya ng tren sa Central Station ng LRT patungong Monumento Station sa ganap na ika-10:54 ng umaga. Nakarating ang tren sa Monumento Station sa ganap na ika-11:12 ng umaga. Ilang minuto ang ibinyahe ng tren at ilang segundo ang katumbas nito. Sa ating suliranin ay aalamin natin
kung gaano nga ba katagal ang ibiniyahe ng tren mula sa Central Station hanggang sa Monumento Station. Umalis ang tren mula sa Central Station patungong Monumento Station sa ganap na 10:54 ng umaga at ito ay nakarating ng Monumento Station ng 11:12 ng umaga. Tanong, ilang minuto ang tagal nito? Mula 10:54 hanggang 11:12 ng umaga, ito ay katumbas ng 18 minuto. Ngayon ay aalamin din natin kung ilang segundo ang katumbas ng 18 minuto. Upang malaman kung ilang segundo mayroon sa 18 minuto, i-multiply natin o i-times ang bilang ng minuto sa 60. 18 minutes o 18 minuto times 60. Pwede nating i-cancel ang 0 sa 60 para kapag nag-multiply tayo, ito ay babasahin natin ng 18 times 6. 18 times 6. Ang sagot ay 108. Idagdag natin yung kinancel nating 0 kanina. Kaya ito ay magiging 1,080 seconds. Ibig sabihin, ang 18 minuto ay katumbas ng 1,080 seconds. Pagdating sa monumento ay sumakay si Teacher Peter ng pampasaherong jeep patungong Letre sa Malabon. Tumagal ang kanyang biyahe ng 1,260 segundo. Kung isasalin natin ito sa minuto, gaano katagal ang ibiniyahe ng jeep na sinakyan ni Teacher Peter? Mula sa monumento patungo ng Letre ay tumagal ang biyahe ng jeep ni Teacher Peter ng 1,260 segundo. Sa ating suliranin ay aalamin natin kung ilang minuto ang katumbas ng 1,260 seconds. At upang malaman kung ilang minuto ang katumbas ng 1,260 seconds, ay i-divide natin o hahatiin natin ang 1,260 seconds sa 60. 1,260 seconds divided by 60. Kung ating mapapansin, malaki ang mga bilang na ating dinidivide. Ang pwede natin gawin ay i-cancel ang dalawang zeros. Nang sa gayon ay mapaliit natin ang mga bilang na ating dinidivide. 126 divided by 6. Ang sagot para rito ay 21 minutes. Ibig sabihin, ang 1,260 o 1,260 segundo ay katumbas ng 21 minuto o 21 minutes. Sa paglutas ng suliranin o mga word problem na may kinalaman sa pagsasali ng sukat ng oras, kinakailangan na nauunawaan natin ang sitwasyon. Gayon din ay dapat na ating isinasaisip o tinatandaan ang mga pamamaraan o formula sa pagsasalin o pag-convert ng sukat ng oras. Narito ang ilan sa mga pamamaraan sa pagsasalin ng mga sukat ng oras. Kung ating isasalin ang minuto sa segundo, ang atin lamang gagawin ay i-multiply ang bilang ng minuto sa 60. Kung atin namang aalamin ang pagsasalin ng segundo sa minuto, ang gagawin lamang natin ay i-divide ang bilang ng segundo sa 60. Kung atin namang isasalin ang oras sa minuto, i-multiply lamang natin ang bilang ng oras sa 60. Kung atin namang isasalin ang minuto sa oras,
I-divide natin ang bilang ng minuto sa 60. Kung atin namang isasalin ang araw sa oras, atin lamang i-multiply ang bilang ng araw sa 24. Kung atin namang isasalin ang bilang ng oras sa araw, ang atin lamang gagawin ay i-divide ang bilang ng oras sa 24. Kung atin namang isasalin ang linggo sa araw, atin lamang i-multiply ang bilang ng linggo sa 7. Kung atin namang isasalin ang araw sa linggo, ang ating gagawin ay i-divide ang bilang ng araw sa 7. Kung atin namang isasalin ang buwan sa araw, ay i-multiply lamang natin ang bilang ng buwan sa 30. Kung atin namang isasalin o i-convert ang araw sa buwan, ang ating gagawin ay i-divide ang bilang ng araw sa 30. Kung atin namang isasalin ang taon sa buwan, ang ating gagawin ay i-multiply ang bilang ng taon sa 12. At kung ang ating isasalin ay ang buwan sa taon, ang ating gagawin ay i-divide ang bilang ng buwan sa 12. Ngayon ay magkaroon tayo ng isang pagsasanay. Sa pagsasanay na ito ay basahin at unawain ang mga sitwasyon sa bawat suliranin. Lutasin ang mga ito at ipakita ang inyong solusyon. Para sa ating unang suliranin. Sumakay ng barko si Teddy at ang kanyang nanay patungo sa kanilang probinsya. Tumagal ang kanilang biyahe ng 4.5 oras. Gaano ito katagal sa minuto? Upang malaman ang sagot dito ay atin munang isalin ang 4 na oras sa minuto. Tandaan, sa pagsasalin ng oras sa minuto, ang gagawin natin ay i-multiply ang bilang ng oras sa 60. Sa ating suliranin, ang bilang ng oras ay 4. Kaya 4 times 60. Ang sagot para rito ay 240 minutes o 240 minuto. Idagdag natin ang kalahating oras. Ang kalahating oras ay katumbas ng 30 minuto. Kaya, 240 minutes plus 30 minutes. Ang sagot ay 270 minutes o 270 minuto. Ibig sabihin, ang 4.5 oras ay katumbas ng 270 minuto. Para sa ating ikalawang suliranin, ang pamilya Del Valle ay nagbakasyon sa kanilang probinsya ng 3 linggo. Ilang araw ang katumbas nito? Kung ating matatandaan, ang pagsasali ng linggo sa araw ay i-multiply muna ang bilang ng linggo sa 7. Sa ating suliranin, ang bilang ng linggo ay 3. Kaya, 3 linggo times 7. Ang sagot ay 21 araw o 21 days. Ibig sabihin, ang 3 linggong pagbabakasyon ng pamilya Del Valle ay katumbas ng 21 araw. At para sa ating panghuling suliranin, matalik na magkaibigan sina Amor at Betty.
Si Amor ay 9 na taong gulang, samantalang ang edad ni Betty ay katumbas ng 108 buwan. Sino ang mas matanda sa kanilang dalawa? At upang malutas ang suliraning ito ay atin munang isalin o i-convert ang taon sa buwan. Paano nga natin isinasalin ang taon sa buwan? Sa pagsasali ng taon sa buwan ay i-multiply natin ang bilang ng taon sa 12. Kaya naman, 9 na taon times 12. Ang sagot ay 108 buwan o 108 months. Kung ating mapapansin, ang edad ni Amor ay katumbas din ng edad ni Betty. Ibig sabihin, magkasing edad lang si Amor at si Betty. Umaasa akong naunawaan ninyo at natulungan kayo ng aking video lesson mga bata. Pero bago tayo magtapos ay huwag mong kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa iyong mga kaklase. Hanggang sa muli mga bata, ako pa rin si Teacher Peter. Paalam sa inyo.